Pinalugmok man ng malalakas na bagyo ang ating mga kababayan, nanatili pa rin silang matatag at nagsikap na tumayo sa gitna ng pagsubok. Ang mga bagyong nanalasa sa Pilipinas ngayong 2016, balikan natin sa report na ito. Bagamat ang taong 2016 sinimula ng tagtuyot, hindi pa rin ito nakaligtas sa pambabayo ng bagyo. Noong ika-11 ng Setyembre, pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy. Umabot sa storm signal number 4 ang Batanes. Ito na raw ang pinakamalakas na bagyo na kanilang naranasan. Isinailalim ang lugar sa state of calamity. Apektado rin ang mga lalawigan ng Ilocos, Apayao at Northern Cagayan. Malaking pinsala man ang idinulot ng bagyong Ferdy. Sa kabutihang palad, wala namang nasawi. Ayon kay Batanes Disaster Risk Reduction and Management Office Head Charles Ibanez, tinatayang aabot sa 225 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng bagyo. Noong ika-13 naman ng Oktubre, pumasok sa PAR ang bagyong Karen. Nasa 10 lugar sa Luzon ang naitaas sa signal number 3. Umabot sa mahigit 14,000 mga residente sa Kabikulan ang apektado ang kabuhayan. Habang itinaas sa Alpha Alert ang Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan. Ilang lugar ang napinsala dahil sa pagbaha at mga pagguho ng lupa. Makalipas lang ang 4 na araw, pumasok naman ang bagyong Lawin. Tinawag itong super typhoon at itinuturing na pinakamalakas na tumamang bagyo sa bansa matapos ang Yolanda noong 2013. Itinaas ng Pag-asa ang storm signal number 5 sa Cagayan, Northern Isabela, Apayao, Northern Kalinga, Northern Abra at Ilocos Norte. Sa pananalasa ng bagyong Lawin din, naideklarang no-walk zone ang Maynila. Walang naideklarang namatay maliban sa 70 taong gulang na lalaki na inatake sa puso sa isang evacuation center sa Isabela. At ngayong ika-23 nga lang ng Disyembre, humabol pa sa papatapos na taon ang bagyong Nina. Naglandfall ito sa Bato, Catanduanes ng mismong gabi ng Pasko. Tinatayang nasa mahigit 70,000 katao ang apektado ng bagyong Nina sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas Region.